So ito po yung part 2 ng ating topic about Ramil Madriaga. Ito yung intelligence officer ng mga Dutertes na nag-serve kay Sara Duterte. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. At sinasabing siya nga, ito yung taong nag-create nung kanyang security team dito sa kanyang pagiging vice president. So itong si Ramil Madriaga, napakalalim mong nalalaman ito tungkol sa mga Dutertes. Dahil nga sa, alam mo na, pag ikaw yung nasa intelligence community, isa kang intelligence officer, dapat alam mo lahat. So, ganun nga siya. Marami siyang alam kay Digong Duterte, marami siyang alam kay Sara Duterte. At ang isang bonus dyan, pati kay Harry Roque, madami rin siyang alam. Kaya nga, itong problema niya actually ay nag-umpisa nung magkaroon sila ng alitan. Nagkaroon siya ng hindi magandang experience tungkol dito kay Harry Roque na ginawan siya ng kaso tungkol sa kidnapping daw dahil nga doon sa nangyari na itong si Ramil Madriaga may na-discover tungkol dito sa isang property sa Maribeles, Bataan na kung saan may mga farmers siya na nakita, na nakausap at na-eject yata sila doon sa kanilang sinasakang lupa dahil may mga Chinese looking at may mga taong pumasok doon sa kanilang mga sinasakang lupain at ineject na sila kasama ng mga military. At nireklamo niya ito at diyan nag-umpisa yung pagkaharap nila, yung pagiging magkalaban nila nitong si Harry Roque. Ang katanungan dito, bakit si Congresswoman Laila De Lima ang kanya pinagkatiwalaan? Yung sulat niya ay addressed kay Congresswoman Laila De Lima. So, bakit si Congresswoman Laila De Lima ang kanyang hinanap at pinagkatiwalaan tungkol dito sa mga information na to? Number one, matalino itong si Ramil Madriaga. Alam niya kung sino ang dapat lapitan. Alam niya na itong si Laila De Lima ay isang congresswoman at isang magaling na lawyer, dating justice secretary, at higit sa lahat, alam niya na itong si Laila De Lima ay mayroong hindi maganda experience dito sa mga Duterte. Particularly yung si Presidente Digong Duterte na ipinakulong siya ng 7 years doon sa kasong ibinintang sa kanya tungkol sa droga na wala namang katotohanan na ultimately nung bandang huli ay na-dismiss lahat ng mga kaso niya. Nung unti-unting nag-withdraw yung mga witnesses, mga binayaran, mga tinakot na witnesses para tumistigo labang kay Laila De Lima. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya, doon sa handwritten letter. It was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Maribeles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17, course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy
of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa VP, kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. In the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions, I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na naghahal ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging mainit, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore, I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction, ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganitong mga bagay, na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours. 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. So, iyan nga ang sinasabi natin na ito na yung magdidiin talaga kay Sara Duterte. Na sinasabi ko nga doon sa una kong vlog na mukhang karma ito. Dahil sa matagal na panahon na wala siyang tigil sa pag-atake kay PBBM, ang dami niyang mga pinagsasabi, mga negative about PBBM, na itong si PBBM naman ay hindi makalaban, hindi umiimik. Unang-una, marami naman talaga nagsasabi na itong si PBBM napaka tahimik at sobrang bait. Ayaw nito ng away. Halata rin naman natin na itong si Presidente Bongbong Marcos, ayaw nito ng gulo, ayaw ng away. Kaya nga trabaho lang siya ng trabaho, ina-analyze lang natin kung ano yung nakikita natin. Sinasabi lang natin kung ano yung observation natin kay PBBM. Na yun nga ang nakikita natin. Mabait, walang imik, at hindi siya confrontational. Hindi siya yung tipong tao na pag ikaw ay umatake sa kanya, kinabukasan aatakihin ka rin niya. At lalong-lalo na hindi siya isang presidente na gagawaan ka ng kaso dahil lang nagsalita ka ng hindi maganda laban sa kanya. So ito yung naging weakness niya. Kaya hindi siya tinigilan itong si Sara Duterte. Mayat-maya, tuwing lalabas sa television, itong si Sara, sabi ko nga, puro propaganda ang lumalabas sa kanya. Wala siyang pinagsasabi kung di puro propaganda at laban kay PBBM. Dahil siyempre, nagmamadali na sila na makaupo itong si Sara Duterte bilang presidente dahil nga sa dami ng hinaharap na kaso nung mga kapanalig nila na kailangan niyang isave. Bukod dun sa sarili niya na alam niyang paparating na yung mga kaso. Nararamdaman niya na any moment sasabog sa kanyang harapan, sa kanyang mukha yung mga kaso na itinatago niya. At of course, kung magiging presidente siya, uupo siya sa Malacanang, baka magawa niya ng paraan itong pagkakakulong ng kanyang tatay doon sa dahig. Baka sakali may magawa siya. Na sa ngayon, hopeless sila dahil hindi sila tinutulungan ng Malacanang tungkol nga doon sa pagkakakulong ng tatay niya. Na alam naman natin talagang wala naman tayong power
para impluwensyahan yung desisyon ng ICC or impluwensyahan yung mga judges dyan para pakawalan itong si Digong Duterte. Pero alam mo tong grupo mga Duterte, ano sila eh, lahat ng mga iniisip nila parang dapat mangyari pabor sa kanila. Dahil nasanay sila dyan na lahat ng gusto nila nasusunod nung presidente itong si Digong Duterte. Nasusunod lahat ng gusto nila kaya pakiramdam nila ngayon dapat ganyan pa rin ang mangyayari. So nung hindi kumikilos ang Malacanang, eto na, inaatake na nila presidente. Walang tigil yan mula pa noon, ilang taon na. Kasi nga, naramdaman na nila na wala na silang magagawa kundi dapat maupo sa Malacanang itong si Sara Duterte para magawa nilang lahat ang pwede nilang gawin para mailigtas sila sa kanilang mga kaso. So ngayon, ito na nga yung sinasabi natin. Ito na yung kinakatakutan, ito na yung karma. Ito na yung taong maraming nalalaman. Hindi natin naririnig dati itong si Ramil Madriaga na meron palang ganitong tao. Ngayon lang ito lumabas yung pangalan niya, Ramil Madriaga, na masyadong masustansya yung mga sinasabi. Marami siyang alam dito kay Sara Duterte na sa tingin ko, ito na ang magpapatigil sa bunganga nitong si Sara Duterte. Dahil very credible ang kanyang mga sinasabi at yun nga, insider siya. Intelligence officer siya na maraming alam tungkol kay Sara Duterte. At bukod pa dyan, dagdag pa rito, bonus dito yung nalalaman niya tungkol kay Harry Roque. Dagdag sa kaso ni Harry Roque yung isiniwalat niya sa sulat niya na ibinigay niya or inaddress niya kay Congresswoman Laila de Lima tungkol sa nalalaman niya kay Sara Duterte. Kaya nga sinasabi natin dito, mukhang hindi na kailangan makipag-away ni PBBM kay Sara Duterte. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan bawat issue na ipupukol kay PBBM nitong si Sara Duterte ay sasagutin pa ng Malacanang. Eto na yon. Dumating na yung taong magsasalita labang kay Sara Duterte na hindi na kailangan ang Malacanang pa ang magsalita. Kaya yung iniiwasang gulo, iniiwasang pagtatalo or away nitong si PBBM, totoong may iwasan niya na. Dahil ibang tao na ang magsasalita para sa kanya. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay DP Sara at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. So lumalabas according dun sa lawyer ni Madriaga, kaya nakakulong ito ngayon dahil sa kidnapping case na final ni Roque. Parang counter charge ni Roque doon sa pagdemanda ni Madriaga ng land grabbing dito kay Roque. Doon nga sa tungkol doon sa pagkakakuha ng mga lote na sinasaka ng mga farmers na tinulungan nitong si Madriaga. At nung nademanda na nga si Madriaga, humingi ng tulong ito kay Sara Duterte at sinabihan nga ni Sara na hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque dahil parang dinimanda mo na rin yung mga Duterte. Ibig sabihin, mas kinampihan ng mga Duterte itong si Harry Roque. At alam naman natin na supported nila itong mga pogo na tinutulungan din ni Harry Roque. So kung susumahin natin, parang ano lang to, 1 + 1 = 2. Kinalaban mo si Roque dahil dun sa Pogo na alam natin suportado ng mga Dutertes. Kaya inilaglag ka ng mga Dutertes dahil kakampi din nila yung mga Pogos na yan na iyong nilabanan na kakampi at tinutulungan ni Harry Roque. Kaya ngayon, andyan ka sa kulungan. Kaya ayan mga kapatid, mga kababayan, na kayo ang humatol, tingnan natin bandang huli
kung sino ang nagsasabi ng totoo dito. Pero mukhang maraming nalalaman itong si Madriaga na pawang katotohanan tungkol dito sa mga mag-aamang Duterte. Kaya abangan natin ang mangyayari dito. At nagmumukhang exciting nga ito. At gaya ng sinasabi ko, mukhang hindi na kailangan makipag-away ni PBBM dito kay Lazaro Duterte at meron ng ibang tao na bumabangga sa kanila na magsasabi ng katotohanan at magdidiin dito kay Sara Duterte. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at mag-komento po tayo. Pakishare na rin po sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan itong aking video nang sa ganoon marami makaalam at matulungan ang ating munting channel na lumaki ang ating community. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Pagkita-kita po tayo.